sa totoo. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord sa Radyo 5 True FM. Emeline! Ilabas mo nga yung cellphone ko! Wala sa akin ang cellphone mo. Sinungaling ka eh! Alam kong ikaw lang ang pwedeng kumuha nun sa akin eh. Akin na! Ilabas mo na yung cellphone ko! Alam mo, nagtataka ako sa'yo ha, OJ. Hindi mo lang mahawakan sandali ang cellphone mo, napapraning ka na dyan. Bakit? May tinatago ka ba sa akin? Ilabas mo na lang yung cellphone ko. Ano, Emeline? Akin na! Para ano? Para makapag-text ka ulit dyan sa babae mo. Wala akong kabit ha? Basta ilabas mo na yung cellphone ko, Emeline. Ano ba? Ibigay mo na sa akin yun. Wala sa akin ang cellphone mo. Sinungaling! Hindi mo ibibigay yung cellphone ko? Pwes, ganito na lang ang gagawin ko sa'yo. OJ! Tama na! Huwag mo ako sakalin! Hindi na ako makahinga! Hindi mo ba talaga ibibigay yun sa akin, ha? OJ! Ang sama mo! Oh, bakit ka kumuha ng kutsilyo? Anong gagawin mo dyan? Nakikita mo tong kutsilyong hawak ko? Gigilitan kita sa liig kapag hindi mo binigay ang cellphone ko! Ayun na! Ayun na ang cellphone mo! Grabe ka naman mantrato sa akin! Parang hindi mo ako asawa! Papatayin mo ako ng dahil lang dyan! Ang sama mo, OJ! Ikaw, sa susunod kasi, huwag kang makialam sa akin para hindi ka masaktan! Ang kwento natin ngayon ay mula kay Emeline mula Negros. Isa po siya sa ating mga loyal listeners. At ang kwento niya ay pinadala niya sa atin ilang buwan na nakakaraan sa isang liham na sulat kamay pa talaga. At ang mga letra ay kasing laki o mas malaki pa sa mga letra ng font sa screen ni Manong Ted Filon. Yung liham na sulat kamay at labis-labis naman kinatawa ang sulat na ito ni Emeline na sa panahon na digital na ang lahat ay pinaramdam ni Emeline sa atin ang kapangyarihan ng pisikal ng tinta sa papel na nakalakip sa sobre. Nagpapaalala sa atin na tao ang nasa kabilang dulo po ng ating linya ng komunikasyon. Ang nakakapanayam natin ay mortal at hindi lang simple mga guhit at tuldok sa isang itim na screen. Ang kwento ni Emeline ay sasagot sa katanungan na hanggang saan ang kaya mong itagal sa katuwang sa buhay na napaka-irresponsable at walang direksyon. Kaya mo ba siyang mahalin kahit na nagiging miserable na ang buhay mo sa kanyang piling? Sa oras po na 10:13 mga kapatid, ako po si Lourdes de Vera at ito po ang programang Sana Lourdes at magsisimula na po ang ating tampok na kwento sa araw na ito, ika-4 na araw ng Oktubre. Ito po ang Kahit na Magtiis. Sige, Emeline, Gino, alis na ako. Pare, mag-iingat ka. Nga pala, Gino, makiusap sana ako sa'yo eh. Habang wala ako, ikaw na muna mag-alaga kay Emeline, ha? Oo, pare, makakaasa ka. Ako na ang bahala kina Emeline at Tita Telma. Salamat, pare. Buti ka talagang kaibigan. Sige, pare, baka mahuli ka na sa flight mo. Pagdating mo ng Saudi, balitaan mo agad kami. Siyempre naman. Mamimiss ko kaya kayo. Oh, payakap nga sa pinsan ko. Mag-iingat ka, pare, ha? Kayo rin, ha? Mag-iingat din kayo. Pangako, babalik ako. Bye, OJ. Ingat ka. I love you.
Hello? Emeline, ako to, si OJ. OJ, bakit ngayon ka lang tumawag? Akala ko ba tatawag ka agad sa akin paglapag mo sa Saudi? 4 days na ang lumipas Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag. Sobrang busy ko kasi sa bago kong trabaho Napagod ako ng sobra. Pero okay lang. Kayang-kaya naman. Ganun ba? Huwag ka nang malungkot, Emeline. Simula ngayon, palagi na kitang tatawagan. Baka naman hindi ka makaipon dyan. Ayos lang sa akin kahit 1 o 2 beses sa isang linggo ka lang tumawag. Basta palagi ka mag-iingat dyan. Umiwas ka sa gulo dyan, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng gulo dito. Palakaibigan naman ako, kumusta ka naman dyan? Anong ginagawa mo? Eto, rumarakit ako bilang writer ng mga horror sa tabloids. So far, ayos naman. Rewarding naman yung writing career. Bakit hindi ka na lang kaya gumawa ng nobela? Para mas malaki ang kita mo. Madugo ang nobela. Baka hindi na kayanin ang powers ko. Sa tabloids kasi parang short story lang ang ginagawa ko. Tapos, hinahati-hati lang sa 4 o 5 parts. Depende sa available na espasyo. Sa pagtuturo sa mga bata, wala ka bang balak na bumalik? Hindi kakayanin ng katawan at kalusugan ko ang demands para maging isang teacher. Kaya nga ako nag-retired na maaga, diba? Sa bagay. Sakitin ka nga pala. Maiba tayo. OJ, malapit na magpasko. At ito yung first Christmas na hindi kita makakasama ng pisikal. Nakakalungkot pero kailangan kong tiisin. Sa mga naririnig ko sa'yo ngayon, para natuloy akong nagsisisi na pumunta pa ako dito sa Saudi para magtrabaho. Ay, wag mo akong intindihin. Kaya lang ako nagkakaganito kasi hindi pa naman ako sanay. Pero makakapag-adjust din ako. Basta, palagi mo lang iisipin yung pangako ko sa'yo Kahit anong mangyari, babalik ako. Hindi ko naman nakakalimutan yun, OJ. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Oy, OJ! Sinasabi mong isa kang professional welder, ha? Bilisan mo naman dyan! Para kang baguhan, Inibilisan ko naman, Tsaka bakit ba nakikialam ka sa trabaho ko? Bakit? May angal ka? Alam mo, ikaw, kung umasta ka parang ikaw ang supervisor, katulad ka lang din naman namin. Hindi nga ako supervisor. Pero ako ang pinagkatiwalaan ni Boss Ahmed na mag-supervise sa inyong lahat. Kung may angal ka, kay Boss Ahmed ka umangal. Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na lang, OJ. Kasi kung magmamatigas ka at pabagal-bagal ka sa trabaho mo, ako mismo magre-rekomenda kay Boss Ahmed na pauwiin ka na lang sa Pilipinas. Sumusobra ka ng walang yaki. Aba? Baldado ka sa akin ngayon? Ano? Ha? Dapat sa'yo pinapatay. Kaambahan mo pa ako ng balisong, ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Akin yung balisong ko! Ito ang dapat na pinapatay ng balisong na to, ha? Uy, yun naman, tama na! Tama na, tama! Tama na yan, pare! Tama na, pare! Tayo magkakasama rito, Itiwan niyo ako! Papatayin ko lalaki yan! Iwan niyo rin ako. Ano ba? Sasaktan ako, Tama na, pare! Kayo din mahihirapan, Mapapauwi kayo ng mga ganyan, OJ, wag! Wag! Diyos ko po, panaginip lang pala. Bakit kaya ako nanaginip ng ganun? Kumusta na kaya si OJ? Diyos ko, wag naman sana magkatotoo yung panaginip ko. Hello? Hello, Emeline. Ako to.
OJ! Buti naman at tumawag ka. Teka, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Sigurado ka? Parang hindi ka okay. Totoo niyan eh. Napaaway ako dito sa Saudi. Muntik na kaming pagkapatayan eh. Diba sinabi ko naman sa'yo na lumayo ka sa anumang gulo? Nasa Middle East ka. Alam mo namang mahigpit ang mga batas na nandyan. Kumusta ka na dyan? Buti na lang talaga naawat kami ng iba pa naming kasamahan sa site. Kung hindi, baka napatay ko na yung lalaking nakaaway ko eh. Yan ang palagi kong inaalala. Kaya araw-araw ako nagdarasal sa Diyos na sana gabayan ka niya at ingatan dyan. Ilayo ka niya sa tukso at sa kapahamakan. Pero wag ka nang mag-alala sa akin. Kasi naayos na rin naman yung gusot. Nagkabati na rin kami nung lalaking nakaaway ko. Yun nga lang, nabigyan kami ng warning ng amo namin kapag naulit pa yun pauuwi na kami ng Pilipinas. Nangako naman kami sa amo namin na hindi na yun mauulit eh. Ay, sana nga OJ, habaan mo pa ang pasensya mo habang nandyan ka para malayo ka sa anumang kapahamakan. Apat na buwan na sa Saudi si OJ. Buti naman at nakakaya mo pa rin hindi mo makasama ang asawa mo. Sa totoo lang po, Nay Telma, sobra ko namimiss si OJ. Oo, 1 taon lang naman ang kontrata niya doon. Pero parang ang haba ng panahon. Araw-araw nangangamba ko na baka masangkot ulit siya sa gulo at mapahamak siya doon sa Saudi. Alam niyo naman ang working condition ng mga Pinoy doon sa Middle East. Kaya nga sa susunod wag mo na siyang payagang magtrabaho doon. Kung gusto niya mangibang bansa, yung malapit lang sana sa Pilipinas. Di bali ho, pag uwi niya, ipipilit ko yun sa kanya. Pero kung okay sa'yo, total, malaki namang pera ang pinapadala sa'yo ni OJ, ipunin mo. Tapos pag uwi niya magnegosyo na lang kayong dalawa. Para hindi na siya umalis at hindi ka na mangamba sa kaligtasan niya araw-araw. Ito nga po, nakakaipon na ako ng 75,000 pesos sa mga pinapadala niya sa akin. Balak na rin talaga naming magnegosyo na lang pag uwi niya. Sana lang po talaga magtagumpay kami para naman hindi na siya umalis sa tabi ko. Alam mo, pagsubok lang yan sa relasyon niyo. Tatagan mo lang ang loob mo, Emeline. Ganyan din ako nung nag-a-abroad pa ang ama ni OJ. Mahirap, malungkot. Pero na-survive namin kasi tiwala kami sa isa't isa. Kaya ikaw, Emeline, magtiwala ka lang sa asawa mo. Makakabalik din yun. Tiwala ang gasolina at pananampalataya naman ang makinarya. Yan ang nagpapausad sa mga pangarap nitong mag-asawa. Walang Pilipino na pinipiling mawalay sa pamilya ng mahabang panahon para lamang manorista sa ibang bansa. At si OJ ay nagtrabaho sa Saudi para lang makaipon sila ng asawang si Emeline. Pero ano kaya ang kahihinatnan ng sakripisyong ito? Oras po natin ay 10:24 mga kapatid at kayo po yung malugod na inaanyayahan namin na muling magtimpla pa ng 1 tasang kape, i-refill ang juice o soft drinks o kung ano man iniinom mo ngayon. Kung nagtatrabaho ka, relax ka lang. Diyan ka lang muna. May kailangan kang tapusin. Kami na ang bahala. Sagot namin parang mga tropa mo na buraot. Sagot mo namin ang kwento. Sagot ni Larry ang pulutan, sagot ni Mike ang inuman, sagot po namin ang kwentuhan. Ay marami po kami niyan. Ayaw natin. Po, dahil isa na namang mainit na kwentuhan na magaganap dito po sa kauna-unang radio drama program sa 92.3 True FM Radio 5. Ito po ang programang Sana Lord.
Mga dulang pangradyo po na hitik sa mga tunay na emosyon ng totoong buhay ang inyong mapapakinggan mula sa kalungkutan ng kasawian hanggang sa komedya at katatawanan. Iba tayo eh. May magpapakilig. Nakakakilig. May kikiliti sa inyong tagiliran. May magdudulot naman ng kilabot. May magpapatulo ng luha. Hindi nga ako, sir eh. Basta lahat ng kulay ng sari-saring kabanata ng ating mga kwento sa buhay. At itong mga to ay binibigyang buhay po ng mga mahuhusay na voice actors na sa harap ng mikropono ay kahit ano Buhay na buhay. ang nagiging mga tunog o sa ating imahinasyon, anyo. Kaya magboses baby, kaya magboses lola, at susunod na segundo maging halimaw. Iba tayo. Lahat ng ito mga kapatid ay patunay na ang radyo pa rin ang ilan lamang sa mga kaunting nalalabing teatro ng imahinasyon. At makikita nyo po yan pag kayo po ay pumunta sa ating Facebook page. Ang voice actors po natin in action. Facebook page po ng Radyo 5. Hanapin niyo lamang po ang Sana Lord. At ako po ang inyong lingkod. Ako po si Lourdes Vera. Hamak na tagapagdaloy lamang sa tunay na bida sa programang ito. At yan ay walang iba kundi si Erwin Ocaña. Hindi, joke lang. Ang mga tampok nating radio drama. At ang drama natin ngayon ay tungkol po sa mag-asawang si OJ at si Emeline. Si OJ ay nangibang bansa para makaipon ng malaki sa kanilang pamilyang sisimulan. Ngunit hindi naging maayos ang stay ni OJ sa Saudi at madalas nasasangkot noon sa trouble, sa gulo. Palibasa, medyo mainitin ang ulo. Mabuti na lamang at natapos din niya ang kanyang kontrata. At makalipas ang mahigit isang taon, ay nakauwi na rin sa Pilipinas. At alam mo naman nangyayari kapag matagal hindi nagkikita ang mag-asawa. Sugod mga kapatid. Hindi, susunduin sa airport at yung makina ng sasakyan ay yun, no? Yan ang ibig ko sabihin. Okay, so after 1 year ay nakauwi na itong si OJ. At handa na silang simulan ang bagong buhay na pinapangarap. At magsisimula yung bagong buhay na yan sa isang maliit na negosyong palabigasan. Palabigasan pa talaga. May tig 20 pesos kaya sila. Pero ang hindi alam ni Emeline ay hindi lang ang tindahan nila ang magiging palabigasan. Ituloy na po natin sa oras sa 10:29 ang ating tampok na dulang pangradyo sa araw na ito, kahit na magtiis. Inay! Emeline! Ay, sa wakas, ligtas kang nakauwi sa amin, anak. Payakap na. Salamat at pinakinggan ng Diyos sa mga dasal ko. Emeline, namiss kita ng sobra. Ako rin. Ay, naku, dapat mag-celebrate tayo kasi kompleto na ulit ang pamilya. Ready na yung sasakyan mag-aatid sa atin pauwi. Gino, buti naman at sinamahan mo sila Mama at Emeline na sumunod sa akin. Syempre naman. Namiss din kasi kita. O pare, ako nang bahala dyan sa tulak-tulak mo.
Ayos lang ba kayo dyan? Baka kailangan nyo ng tulong ko. Ayun, okay na to ha. Ay, huwag ka mag-alala sa akin, Insan. Kaya ko na to. Bukod sa mga gamit ko nandyan din yung mga pasalubong ko sa inyong lahat. Emeline, binili ko na nga pala yung pangako ko sa yung 7 days na bangles. Talaga? Naku, baka sobrang mahal naman nun. Sana pinera mo na lang. Huwag ka mag-alala. Nakabili ako ng 7 days na hindi kamahalan pero napakaganda ng quality. At saka marami akong perang naipon. Ako din. Marami rin ako naipon sa mga pinadala mong remittance. More than 250,000 pesos din yun. Ayos! Pwede na nating gawing puhunan yun sa balak nating itayong negosyo. Sana magtagumpay kayo sa itatayo niyong business. Kung ano man yun, alam ko mapapalago niyo yan. May asawa kang madiskarte at magaling umawak ng pera. Ma, salamat sa suportang binibigay niyo sa amin ni Emeline, ha? OJ, mamaya pag uwi natin, daan tayo sa simbahan. Magpapasalamat lang tayo sa Panginoon kasi nakauwi ka ng ligtas. Sige, total malapit lang sa bahay natin yun. Emeline, maraming salamat sa pagiging matatag mo sa relasyon natin, ha? At sa walang sawang paghihintay sa akin. Wala yun, mahal ko. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko sa'yo bilang asawa mo. Congratulations! Ikaw na ang mag-ribbon cutting, OJ. Sige, mahal ko. Maraming salamat sa pagpunta niyo sa bago naming negosyong bigasan. Masaya kami dahil nabigyan na naman kami ng pagkakataon ng Panginoon para magsimula ng aming panibagong buhay. Dalangin namin mag-asawa na sana maging matagumpay ang aming negosyo. Inaasahan po namin ang inyong walang sawang suporta. Congratulations! Congratulations! Pinagmamalaki ko kayo, mga anak. Salamat po, Ma. Kung hindi rin naman dahil sa inyo, hindi lalakas ang loob namin ni Emily na itayo ulit tong bigasan, Ay, pautang ako ng motor, ha? Joke. Kayo talaga, Tita Anding, oh. OJ, Emeline, masaya ako para sa inyo. Ito na ang simula ng inyong pag-asenso. Magbilang anghel ka sana, Gino. Positive kami mag-asawa, nakikita ang aming negosyo at aasenso ang aming buhay. Congrats, OJ, sa bago niyong negosyo mag-asawa. Ibig sabihin ba niyan palagi mo na kaming ililibre sa inuman? Oo naman. Basta kumita lang ng malaki ang bigasan at hindi kami malugi. Palagi tayong may inuman. Yan ang sinasabi ko! Yan ang nga ba sinasabi ko, Sapi! Oo, salamat pare! Pero etong si paring Milo daw, balita ko, malaki daw kumita ng pera to, Milo? Ano ba sikreto mo, ha? Madalas kasi ako magsabong. Ngayon, madalas din akong siniswerte. Talaga? Magkano naman ang tinataya mo doon? Depende. Pinakamaliit na taya ko 300 pesos. Pero ang balik naman nun, OJ, malaki kapag nanalo ka. Yung 300 pesos mo, pwedeng maging 3,000 yun. Totoo ba yan? Ikaw, OJ, ba't di mo subukan? Malay mo, swerte ka pala sa sugal. Okay sana. Kaso baka matalo ako, tsaka alam mo na, baka bungangaan lang ako ng misis ko. Di mo naman sasabihin sa misis mo Magsimula ka sa maliit na taya. Tapos, unti-unti mong lalakihan yun kapag nananalo ka na. Mga parang papaikutin mo. OJ, sige na, subukan mo magsabong. Baka manalo ka ng limpak-limpak na pera. Sige nga, Milo. Susubukan ko. Suki, balik ka sa susunod, ha?
Ayos din tong si Lloyd eh. Bumili 10 kilo ng bigas. Lalong lumalaki ang kita ng bigasan namin Teka, magkano na kaya ang kita namin sa araw na to? Bilangin ko nga. 1, 2, 3. Nasa 8,000 na rin pala tong kita namin Kuha kaya ako ng kahit 2,000. Total, wala naman ngayon sa bigasan si Emeline At saka hindi rin naman niya mahalata kahit na kumupit ako ng 5,500 2,000 na kukunin ko. Pantay ako mamaya sa sabong. Emeline! O ikaw pala, Gino. Sayang, hindi mo naabutan si OJ. Pinauwi ko na sa bahay kanina lang. Okay lang. Di naman siya ang pinunta ko dito. Saka, hindi siya umuwi sa bahay niyo. Ha? Alam mo ba kung saan siya pumunta? Nandun siya sa sabungan ngayon. Kasama ang mga kaibigan niyang si Milo at Berto. Alam mo bang nagsusugal na ang asawa mo? Hindi. Talaga, Gino? Oo. May ongoing na laban ngayon. Sigurado ko na malaki ang perang tinaya ng asawa mo. Ganun ba? Mamaya nga pag uwi ni OJ, sisitahin ko talaga yung lalaking yan. Magkano tinaya mo sa sabong kanina? 2,000. Ano? Nanalo ka ba? Hindi nga Kita mo na? Nilustay mo lang sa walang kwentang bagay yung 2,000. Sandali, OJ. May bala ka bang ipalugi ang negosyo natin? Siyempre hindi. At saka Emeline, alam mo naman kailangan ko rin maglibang paminsan-minsan. Kaso, ang gastos ng libangan mo. Kapag nagpatuloy ka sa kakasabong mo, malulugi ang negosyo natin. Emeline, di tayo malulugi. Gagawin ko ang lahat para makabenta lang tayo ng malaki sa bigasan. Pangako yan. Basta ba, wag mo lang akong pigilan maglibang kahit paminsan-minsan. Paminsan-minsan? Tigilan mo ako. Kapag nalulung ka dyan, siguradong aaraw-arawin mo na yan. Pwede ba, Emeline? Wag na natin pagtalunan to. Pagbigyan mo na lang ako. Ay, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag nalugi tayo dahil dyan sa pinaggagawa mo, ikaw ang sisisihin ko. Six months na simulang binuksan namin yung bigasan. Pero bakit ganun? Parang wala kaming kinikita. Tapos, lumalaki pa ang utang namin. Ang buong akala ko, magaling mag-manage ng negosyo si OJ. Pero wala rin pala. Umaasa lang siya sa akin. Mukhang may problema ka, Emeline. Baka may maitutulong ako. Nay Telma, malapit na pong mabankrupt yung negosyo naming bigasan. Ay, ganun ba? Nakakalungkot naman. Pero anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Makakabangon din kayo ng asawa mo. Kaso po ang laki ng utang namin ngayon. Sinisingil na po kami nung iba namin pinagkakautangan. Hindi ko po alam kung saan ako dudukot ng pera. Wala naman kasing ibang ginagawa si OJ kundi magsabong. Hindi naman siya madalas na nanalo. Magkano bang kailangan mo? Pauutangin muna kita. Bayaran mo na lang ako kapag nagkapera na kayo. Ay, sige po, Ma. Kailangan ko po ng pera ngayon. Lalo na't magbabayad na po kami ng amilyar. Siya nga pala. Sino sa inyo ni OJ ang nagbabayad ng amilyar? Siya po. Sabi naman niya sa akin na naibabayad niya sa amilyar yung pera na binibigay ko sa kanya. Tiwala naman ako sa kanya, Ma. Ay, nako. Siguruhin mo lang na nakakapagbayad kayo ng amilyar, ha? Yung pinsan niyang si Edna, 8 taon nang hindi nakakabayad ng amilyar. Ayun, ang laki ng problema.
Ano po ba mangyayari kapag hindi makakabayad ng amilyar? Hindi ko pa alam kasi regular ako nagbabayad ng amilyar. Pero may narinig akong chismis na kapag hindi ka nakabayad ng amilyar, babawiin ng gobyerno ang ari-arian mo. Ganun po ba, Ma? Ay, ewan ko lang kung totoo yun. Kasi hindi ko pa na-experience. Basta ang alam ko lang, may penalties kapag hindi nakakabayad ng amilyar sa tamang araw. De bale, kakausapin ko po ang asawa ko tungkol sa amilyar namin. Buti naman at maaga ang uwi mo. Kumusta? Naibayad mo na ba yung amilyar? Oo, naibayad ko na. Nasaan yung resibo? Ha? Nawala ako eh. Naiwala mo na naman. Anong katibayan natin na nakabayad tayo ng amilyar? Pasensya ka na. Mamadali akong umuwi eh. Nagbayad ka ba talaga ng amilyar o ginastos mo lang sa iba ang pera? Pinagdududahan mo ba ako? Oo. Kasi napapansin ko na palagi mo na lang nawawala yung resibo ng amilyar. Diyos ko naman, OJ. Hindi ako tanga. Sasabi ako ng totoo sa'yo. Nakabayad ako ng amilyar ng bahay natin, kaya pwede ba? Huwag mo na akong pagdudahan pa. Siguraduhin mo lang, OJ. Kasi kapag nagka-problema tayo ng dahil lang sa amilyar... Bakit? Anong gagawin mo? Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Nag-aalala lang ako sa maaaring maging problema natin kapag di tayo nakabayad ng amilyar. Ang dami na nating problema sa utang. Ayoko na dumagdag pa pati yung amilyar natin. Oh, eto na yung perang hinihiram mo sa akin. Pambayad mo dyan sa amilyar. Salamat po, Nay Telma. Malaking tulong po talaga kayo sa amin ni OJ. Tumulong na ako para naman mabawasan ang problema ninyo. Basta wag niyo munang isipin kung kailan niyo ako mababayaran. Ang asikasuhin niyo muna ay yung pagsalba sa negosyo niyo. Baka hindi na rin po namin maisalba yung bigasan, Nay. Sabi kasi ni OJ, hindi na rin po niya kaya. Isasara na lang po namin para hindi na lumaki yung utang namin. Ay, ganun ba? Naku, sayang naman. Wala na rin po kaming sapat na puhunan para mapanatili pa ang bigasan. Simot na rin yung mga naipon namin ni OJ nung nag-a-abroad pa siya. Ano? Babalik pa ba siya sa pag-a-abroad? Hindi ko po alam sa kanya. Tingin ko po kasi parang ayaw niya nang mag-abroad. Pero kakausapin ko siya tungkol dun. Naku, tama yan. Kausapin mo na ang asawa mo at pag-usapan niyo kung paano kayo makakaahon. Nasa kritikal na ang sitwasyon niyo. Kailangan niyo makaisip ng paraan para makabangon ulit. OJ, mag-usap tayo kung okay lang sa'yo. Bakit? Tungkol ba saan na naman ang pag-uusapan natin? Tungkol sa bahay natin. Nasa kritikal na ang sitwasyon natin. Malaki na ang utang natin. Tapos, magsasara na yung bigasan kasi hindi na kumikita at wala na tayong puhunan. Ano ba ang plano mo para sa buhay natin? Hindi ko pa alam eh. Anong hindi mo alam? OJ naman. Hindi yan ang inaasahan kong sagot mula sa'yo. Ay, ano? May balak ka pa bang mag-abroad ulit? Sa ngayon, wala muna akong balak mag-abroad. Hindi masyadong magandang naging karanasan ko sa Saudi. Napapaaway ako lagi. Baka naman kasi kaya ka palaging napapaaway sa trabaho. Dahil maiksi ang pasensya mo. Madali kang mapikon at magalit. Babalik ako sa pagtatrabaho sa abroad. Pero hindi pa sa ngayon. Ang tanong kailan? Malaki na ang problema natin. Kailangan na natin ng pera. Nakakarakit naman ako araw-araw. Minsan nananalo ako sa sabong. Magkano ba ang binibigay mo sa akin pera kada araw dyan sa racket mo? 200 pesos. Isipin mo, anong mararating nun? Sa bigas pa lang kukulangin na yun. Tapos ikakatwira mo sa akin na nananalo ka sa sabong. Ilang beses ka lang naman nananalo dyan.
Bihirang-bihira ka lang manalo dyan Mananalo ako. Magtiwala ka lang sa akin. Hanggang dito na lang ba ang buhay natin? Aasa ka na lang ba dyan palagi sa swerte? Ano bang gusto mong gawin ko? Ha, Emeline? Humanap ka ng stable na pagkakakitaan. Kung ayaw mo nang bumalik sa Saudi, maghanap ka ng trabaho dito sa Pilipinas. Huwag kang umasa dyan sa sabong dahil hindi araw-araw bibigyan tayo ng swerte. Oo na. Susubukan ko maghanap ng ibang pagkakadilihensyahan. Hindi sa minamadali kita pero gawin mo na agad, OJ. Hanggat hindi pa huli ang lahat sa atin. Imbis na kumita, sila OJ at Emeline ay nagkanda baon-baon sa utang. Mag-a-abroad raw si OJ. Abroad? Talaga? Saan? Sa may Laloma? Yung may cockpit arena doon? Paano makakadiskarte ang sabongerong lalaki? Paano makakapatak ang lalaking nagtatalpak? Ang buhay ay punong-puno ng mga katanungan. Pero paano mo mahahanap ang kasagutan kung hinahanap mo ito sa sabungan? Bukod sa baon sa utang noon, ang mag-asawa na dahil na rin sa barkada, alak at sugal, at least walang babae, siguro. Walang nagawa naman itong si Emeline, kundi unawain na lang at pagpasensyahan ang asawa na si OJ. Pero hanggang kailan siya magtitiis? At may rebulto bang naghihintay kay Emeline sa dulo ng kuwento niya? Magkano kailangan mo hayop ka? Sa oras po na 10:47, ituloy na po natin ang kuwento natin na pinamagatang Kahit na Magtiis. Mabuti naman at naisipan mo nang umuwi sa bahay. Teka, huwag mong sabihin sa akin na umaarya na naman yung pagsiselos mo. Hindi ako nagsiselos kasi alam ko namang walang papatol sa'yo. Ang kinaiinis ko lang sa'yo alam ko naman kung saan ka galing. Imbis na umuwi ka na lang ng bahay nagbababad ka pa dun sa sabungan. Teka, di ba rumakit ka kanina? Nasaan na yung kinita mo dun? Akin na. O eto, yan ang kinita ko. Eto lang? Ano pa ba sa akala mo? Kikita ako na malaki sa 5,000? Nangako ka sa akin na magbibigay ka ng 3,000 para sa pambayad natin sa ilaw at tubig. Tapos magbabayad pa tayo sa utang natin kay Tina at Rufino. Ano, pinantaya mo na naman sa sabong, no? Nagbabaka sakali kasi kung manalo. Sayang din yung premyo Ang tanong, nanalo ka ba? Hindi. Kita mo na, nagsayang ka lang ng pera. Hoy Emeline, pera ko naman yung pinantataya ko sa sabong Yan tayo Kung ikaw ang kumikita, yan ang kakatwiran mo sa akin? Paano naman ako? Asawa mo ko, OJ. Ngayon sabihin mo sa akin, hanggang saan aabot tong 1,000 pisong binigay mo sa akin? Yan ang hirap sa'yo Sagana ka lang sa bunganga pero wala ka namang ginagawa. Kung gusto mo magtrabaho ka na rin para hindi ka putak ng putak dyan. Ano pa bang ginagawa ko Kinakapalan ko na pagmumukha ko sa pag-online selling sa mga paninda ni Tita Andeng. Saka pwede ba? Huwag mo akong sinisigawan, OJ. Kung ayaw mong masigawan dyan, manahimik ka. Huwag mo akong duduruin. Di ka ba talaga titigil? Huwag mo akong sasaktan. Kilala mo ako, OJ. Hindi ako api-apihang babae. Kahit nakapkapan mo pa ako, wala na akong may dadagdag pa sa'yo. Walang-wala na ako. Ay, OJ, ewan ko pero
Napapaisip na ako kung tama ba ang naging desisyon kong pakasalan ka. Ay, Gino, ano bang gagawin ko sa asawa ko? Sumusobra na siya sa kawalangyaan niya sa akin. Sa totoo lang, gusto ko na siyang hiwalayan pero hindi ko magawa kasi mahal ko siya. Ay, at saka Gino, hindi lang yung bisyo ni OJ ang problema ko. Problema ko din yung pambabaliwala niya sa akin. Alam mo yun, para bang nalalamig na siya sa akin. Kapag wala siya sa bahay at tinatawagan ko siya sa cellphone niya, binababaan lang niya ako. Emeline, di kaya may ibang babae na yung asawa mo? Baka nga, pero wag naman sana. Pero kung sakaling may kabit nga si OJ, anong gagawin mo? Handa ka bang harapin ang katotohanan? Ay. Alam mo, Emeline, kung sa tingin mo, hindi na magbabago yung asawa mo, no choice ka kundi hiwalayan na nga lang siya. Isipin mo, wala ka namang habang buhay kang magtiis sa lalaking yun. Hindi ka naman siguro pinanganak na martir. Kaya mag-isip-isip ka na, Emeline. Pag-isipan mo mabuti, kung worthy ba na mahalin pa ang isang lalaking tulad ng pinsan ko. Mahal, sira na kasi yung alarm clock natin. Pahiram naman ako ng cellphone mo. Bakit? Syempre, yan na lang ang gagamitin kong alarm clock. Anong oras ka ba gigising? Ako na lang ang magsiset. Ako na. Pwede ba? Di ayan. O yan ang cellphone ko. Tagal naman yan. Akin na nga Bakit yan. ka ba nagmamadaling kunin tong cellphone mo? May tinatago ka ba sa akin? Wala. Akin na nga yan. O edi yan. Kunwari ka pang gagawin mo tong alarm clock. Gusto mo lang basahin tong mga messages ko sa inbox . Sa susunod, di ko na pahihiram sa'yo tong cellphone ko. Bakit? Masama ba? OJ, karapatan kong basahin niya yung mga tinetext sa'yo kasi asawa mo ko. At saka OJ, nagtataka lang ako. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Bakit? May tinatago ka ba sa akin? OJ, saan ka pupunta? May pasok ako ngayon sa trabaho. Linggo ngayon Kung ayaw mong maniwala sa akin, di wag. Alis na ako, mahuhuli na ako sa racket ko. Sa trabaho o sa sabungan ka lang pupunta? Wala ka na dun. OJ, may lakad tayo ngayon, di ba? Huwag mo sabihin sa akin na postpone na naman yun. Ay, bakit ka ba ganyan, OJ? Bakit pag amo mo nag-uutos sa'yo ang bilis-bilis mo? Kahit linggo nagwo-work ka pa rin. Pero bakit pag ako ang nag-uutos o humihingi ng pabor sa'yo ayaw mong sundin? Bakit? Amo ba kita? Pinapasweldo mo ba ako? Minahal kita ng sobra, OJ. Pinaramdam ko naman sa'yo yon at inaasikaso kita. At kahit na hindi tayo kasal, itinuring kitang asawa. Pero bakit ikaw binabaliwala mo lang ako? Yan kasing hirap sa'yo . Kung ano kasing ibinibigay mo, huwag kang maghintay ng kapalit. Emeline! Ilabas mo nga yung cellphone ko! Wala sa akin ang cellphone mo. Sinungaling ka! Alam kong ikaw lang ang pwedeng kumuha nun. Akin na! Ilabas mo na ang cellphone ko! Nagtataka ako sa'yo, OJ. Hindi mo lang mahawakan sandali ang cellphone mo? Napapraning ka na dyan. Bakit? May tinatago ka ba sa akin? Ilabas mo na lang yung cellphone ko. Ano, Emeline? Akin na! Para ano? Para makapag-text ka ulit dyan sa babae mo? Wala akong kabit. Ilabas mo na yung cellphone ko. Emeline, ano ba? Ibigay mo na sa akin yun. Wala sa akin ang cellphone mo. Sinungaling! Di mo ba ibibigay cellphone ko? Ha? Pues ganito gagawin ko sa'yo.
Ano? Ilabas mo na! Jay! Tama na! Huwag mo masakali! Hindi ako makahinga! Hindi mo ba talaga ibibigay sa akin, ha? Oh, Jay! Ang sama-sama mo! Oh, bakit ka kumukuha ng kutsilyo? Anong gagawin mo dyan? Nakikita mo tong kutsilyo hawak ko? Igilitan kita sa leg kapag hindi mo binigay ang cellphone ko! Ayan na! Ayan na! Cellphone mo! Grabe ka naman makatrato sa akin! Parang hindi mo ako asawa! Papatayin mo ako ng dahil lang dyan! Ang sama mo, OJ! Ikaw, sa susunod kasi, huwag kang makialam sa akin para hindi ka masaktan! Emeline, umiiyak ka pa rin ba hanggang ngayon? Kanina pa tayo nagtalo ah. Emeline, kausapin mo naman ako. Lumayo ka sa akin! Sorry na. Hindi ko naman sinasadyang sakalin ka kanina eh. Alam mo ba, sobra ako naaawa sa sarili ko. Kasi mas mahalaga pa yung cellphone mo kaysa sa akin. At saka bakit nakuha mo pang mambabae? Emeline, wala akong babae, wala akong kabit. Maniwala ka sa akin. Sa palagay mo, mapapaniwala mo ako dyan sa mga sinasabi mo? Emeline, toong sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. O sige, sige. Pinapangako ko sa'yo. Di na mauulit yun. Di na kita sasaktan ulit. Di na kita sasakalin. At hindi na kita aambahan pa ng kutsilyo. Di ko alam, OJ, kung mahal mo pa ba ako o napipilitan ka na lang pakisamahan ako. Emily naman. Mahal kita. Huwag nating sirain yung ilang taong pagsasama natin. Ikaw ang sumisira sa relasyon natin, hindi ako. Pakiusap naman, Emeline. Patawarin mo na ako. Sige na naman, Emeline. Iwan mo muna ako, OJ. Gusto ko lang makapag-isip. Yan ang gusto mo. Sige. Bibigyan kita. Bakit ka pa mambababae? Kung nasa derby naman kami nila pare. At malamang wala talagang babae itong si OJ. Dahil isa lamang ang kanyang hinihimas-himas na may buong pag-ibig talaga na mula sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ko alam yan! Ang hinihimas-himas niya ay ang kanyang... Tama, ang kanyang kak. Hulaan mo. Oh, kak, manok. Oo, di ba? Tandang. Ang kanyang tandang. Nako, etong si Emeline, hindi na kailangan pang ang kutsilyo ay umabot pa sa balat niya o sa kahit anong bahagi ng kanyang katawan. Ang simpleng pagbabanta lamang, yun ay uri na ng pang-aabuso. At in fact, yung kakulangan, yung hindi pag-provide sa kanyang asawa, pwede niya nang kasuhan itong si OJ na ang pera, ang ipon ay hinigop na ng kanyang kak. Yung mga sabong, nagsasabungan kasi. Correct! Natandang na ang kanyang ipon. Hanggang kailan ba magpapatuloy na magpakamartir itong si Emeline? At siya ba ay may pag-asa pang matauhan? Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.